Gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang imaheng ito ay isa sa mga pamoso sa pahina ng kasaysayan, ang Battle of Mactan. Sinasabing ito ang kauna-unahang pakikitigman ng mga Pilipino sa mga banyaga, ang mananakop at ang nakipaglaban at hindi nagpasakop. Ano ba ang pagkakakilala nyo kay Lapu-Lapu? Sino si Lapu-Lapu? Sa mga pampublikong paaralan, itinuturo sa grade 5 students ang kwento ni Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Ang mga kasamahan ng ekspedisyong ito... Hindi lalagpas sa 2 talata ang inilaan ng ilang historian para sa kanya. Tila maliit na bahagi lang sa libro ang inilaan para sa itinuturing na unang bayani. Wala man lamang na isulat ukol sa kanyang buhay, pamilya at kamatayan. Tanging ang alam lang ng karamihan sa atin, si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Sino nga ba si Lapu-Lapu? Dito sa National Historical Commission, may mga koleksyon sila ng mga librong mga mismong kasamahan ni Magellan ang sumulat. Hindi rin naman nagtagal dito yung mga manulit na Kastila. Kaya wala rin tayong record. Kasi sa kanilang pananaw, tayo kumukuha ng mga informasyon ng panahon na yun. Ngayon wala namang iniwan yung ating mga ninuno tungkol kay Lapu-Lapu. Ang alam lang natin ay natalo si Magellan ng isang mandirigma na ang pangalan ay Lapu-Lapu. The name of its village was Matan. Matagal na raw nananaliksik ang National Historical Commission tungkol kay Lapu-Lapu. Ayun o, si Lapu-Lapu. At natuklasan nila na maraming mga detalye ang pinagtatalunan tungkol sa buhay nito. Maging ang pangalan nga raw ni Lapu-Lapu ay maraming bersyon. Nagtatalo parang rin tayo sa kung sino talaga. Anong tunay na pangalan niya? Kalipulako, Lapu-Lapu, Pula-Pula. Mismo yung mga reformista natin, na panahon ni Rizal, hindi Lapu-Lapu ang ginamit. Kalipulako. Pero ang sabi nila, kaya daw Lapu-Lapu, yung mga paboritong kwento, hirap daw yung mga Espanyol sa Lapu-Lapu. Actually, it's Pula-Pula daw. Red. Maging sa bersyon ni Antonio Picafetta, ang official chronicler ni Magellan, ang pangalang si Lapu-Lapu ang nakatala sa libro nito. Ang ginamit na sandata ni Lapu-Lapu sa Battle of Mactan, pinagdedebatihan din. Pero binanggit dito na ang ginamit na kampilan. Kalagay dito sa mga pag-aaral. Ang klase ng mga kampilan, hardened spears. Kung may mga kamag-anak pang natitira si Lapu-Lapu ngayon, marahil maraming katanungang masasagot tungkol sa kanyang kabayanihan. Kung gaano kalayo yung pag-aaral natin kay Lapu-Lapu, yung mga descendants na na-trace mo na. Wala pang walang nag-attempt. descendants. Wala pa nag-attempt. Wala pa nag-attempt. Tingin niyo mahalagang i-trace yun? Kasi maganda rin kasi mapuprove mo na totoo nag-exist si Lapu-Lapu. Dito sa Luneta, isang estatwang makatawag pansin sa mga namamasyal dahil sa laki nito. Maging ang rebultong ito na yari sa metal ay nagkaroon pa rin ng issue. Ayon sa batas, bawal daw kasi ang pagtatayo ng rebulto sa Luneta maliban kay Rizal. Ito na yata ang pinakamalaking estatwa ni Lapu-Lapu sa buong Pilipinas. Marahil ay libo-libo na rin ang nakapasyal sa parking ito para silayan ang rebulto. Pero gaano nga ba natin kakilala si Lapu-Lapu? Dito sa Cebu, ipagpapatuloy namin ang paghahanap. Marahil sa mga mismong bayan kung saan naganap ang kasaysayan,
matutuklasan namin ang totoong katauhan ni Lapu-Lapu. May nakuha sila dito mga skeletons, ng tao, human skeletons. Hindi daw Filipino kasi mahahaba yung